Siyempre, talaga naman pong dapat magtipid tayo ng kuryente ngayong taginit na. Manipis na nga ang supply, meron pang nakaambang na namang taas singil ngayong buwan na ito. Nakatutok si Julio Segovia. Energy Regulatory Commission na ang nagsabi, pataas ang generation charge sa susunod na 2 buwan simula ngayong Abril. Ayaw pa itong kumpirmahin ng Meralco, pero sa application nito sa ARC, higit 70 sentimo kada kilowatt-hour ang posibleng maging taas singil sa kuryente ngayong buwan. Tinataya kasing papalo sa halos 6 na piso kada kilowatt-hour ang April generation charge, mataas sa kasalukuyang 5 pesos and 21 centavos. Sisipa rin ang generation charge sa Mayo ng higit piso at 70 sentimo. Tinataya niya ang mga charges na ito are higher than 5 pesos, the existing one that they last imposed on us. For the next 3 months, nakikita na mas mataas ang kanilang magiging singil. Para mabawasan ang mga namumurong taas singil, nangontrata ang Meralco sa 3 power plants para maiwasan ang pagkuha nila ng kuryente sa merkado na inaasahang papalo sa 20 pesos ang presyo kada kilowatt-hour. We're trying to really reduce our exposure to the spot market because at the end of the day, we would like to provide our customers with lower rates. Sa kwenta na isinumite sa ARC, mas bababa ang magiging taas singil sa generation charge kung galing sa kinontratang power plant ang supply at hindi sa spot market. Pero dahil diesel ang gamit ng mga planta, may dagdag singil pa rin. Maaaring hindi sasapat para mapababa to that same level of our March generation charge. Hindi pa rito natatapos ang kalbaryo ng mga consumer dahil ang gasto sa ikinakasang interruptible load program ng Meralco nasagot daw sa pinangangambahang brownout ngayong tag-init, ipapasa rin pala kalaunan sa mga electric bill. Kung 100 megawatts ang kuryenteng galing sa mga generator ng mga mall at pabrika, 52 centavos kada kilowatt-hour ang inaasahang dagdag singil sa consumer na 200 kilowatt-hour ang konsumo. Mas lalaki ang dagdag singil, depende sa dami ng kuryenteng magmumula sa industriya at sa konsumo ng bawat customer. Kaya umiinit ang ulo ng mga consumer dahil sa taong bayan din ipasasalo ang gastos ng Meralco sa ILP. Na ito ay isang namang hocus-pocus na maaari ay gagawin na naman nilang dahilan para magtaas yung kuryente. Paglilinaw ng Meralco, hindi naman daw agad-agad gagamitin ng ILP. We will only activate them if there's an actual red alert and the National Grid wants us to start deloading customers. Umaasa ang DOE na hindi magagamit ang ILP ngayong tag-init para wala ring dagdag singil. Huling opsyon din naman daw ito dahil may mga naka-standby namang planta sakaling magkulang ang power supply gaya ng Malaya Thermal Power Plant. Ngayong manipis ang reserbang kuryente, wala raw dapat masirang planta. Kinatatakutan natin yung mga unscheduled or planned brownouts, ganun naman talaga. Pero as far as the assumed scheduled or planned shutdowns are concerned, we're hoping na normal ang... Julio Segovia, nakatutok 24 oras.